Okay, so assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu at magandang umaga sa ating lahat. Okay, so since tapos na natin pag-usapan yung panitikan sa panahon ng kasarinlan, ngayon tatalakayin naman natin ang tula, ang mga elemento ng tula. Okay? So ang unang elemento ng tula ay ang tinatawag na persona. Ang persona ay ang nagsasalita o boses sa tula, sa isang tula. Tandaan natin na hindi palaging ang may akda ang nagsasalita. Maaaring likhang isip lamang na karakter na may sariling damdamin, kaisipan sa tula. Ang persona ay nagpapakita ng pananaw, pakiramdam ng nilalaman. Okay, so kapag pinag-uusapan natin ang tula, mahalagang tandaan natin ang persona ay hindi mismo yung makata ng karakter o hindi mismo yung nagsulat ng tula. Ang persona doon sa tula ay yung likhang isip lamang na karakter doon mismo sa tula. Halimbawa, kasi pwede maging persona ang mga bagay, mga halimbawa yung mga hayop, tao, matanda, bata o kahit sino pwedeng maging persona doon sa tula. Kung sino yung binigyang buhay ng makata na pwede makapagsalita doon sa tula. Kung sino ba yung karakter doon mismo sa tula. Yun yung persona doon. Halimbawa, ibon. Halimbawa, sinabi niya na ako'y isang ibong nais lumaya. 'Di ba? Ako'y isang ibong nais lumaya. Sinabi niya doon sa tula. So, ibig sabihin, ang persona doon ay isang ibon. Bakit ba niya nais lumaya? Dahil meron siyang damdamin. Meron siyang karanasan na pwede nating sabihin ang naging karanasan niya ay masama, masalimuot. So yun yung dahilan kung bakit nais ng lumaya. Yun yung persona doon sa tula. Siya yung mga naghahatid ng mga mensahe doon sa tula. Okay? Next, sukat at tugma. Okay? Ang sukat ay bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. Ito ang tanging sukat o ritmo na sinusunod ng makata sa pagsulat ng kanyang tula. Habang ang tugma ay pagkakapare-pareho ng tunog sa mga hulihan ng mga salita. Pagkakaugnay ng mga tunog na huli ay nagbibigay ng ritmo at musicality sa tula. Sa kabuuan, ang sukat at tugma ay nagpapahusay sa damdamin ng mambabasa at pagbasa ng tula. Okay, kung walang sukat at tugma, medyo boring yung babasahin nating tula. Okay, so ano ba ang halimbawa ng sukat? Okay, so ito yung halimbawa ng sukat. Sa example ng tula. Sa umaga ako'y gumising. Sa araw ay muling sumikat. Pag-asa'y aking hilingin, buhay ko'y muling sumigla. Yan yung example ha, so tignan ninyo. Ang sukat dito ay sa, isa na, sa umaga ako'y gumising. So, ang ibig sabihin ay 9 pantig yung nagamit dito sa unang linya. Sa umaga sa umaga ako'y gumising. So, ibig sabihin, 9 na pantig yung sa unang linya, okay? Dito naman sa second line, okay. Araw ay muling sumikat. So, ang ibig sabihin, na kapantig yung dito sa pangalawang linya. And sa pangatlong linya, pag-asa'y aking hilingin. So, ibig sabihin, kapantig naman yung sa pangatlong linya. While the last line is buhay ko'y muling sumigla. So, ibig sabihin, kapantig yung sa pang-apat na linya. So, yan yung
halimbawa ng sukat. So ang ibig sabihin sa unang linya, 9 kapantig, sa pangalawa, 8, sa pangatlo, 8, sa pang-apat ay 8 din. So yan yung halimbawa ng sukat. At ang halimbawa naman ng tugma ay yung pagkakapare-pareho ng tunog sa hulihan ng salita. Yan yung sa umaga ako'y gumising, sing. Tapos dito naman sa pangatlong linya, pag-asay aking hilingin, sing, hilingin. O pwede pa nating bigyan ng ibang halimbawa, gaya nga ng unang halimbawa ko sa inyo noon sa kanta ni Glock 9 na which is yung upuan. Yung sabi niya, tao po, nandiyan po ba kayo sa loob na malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader pinapaligiran, at mga nakapilang mamamahaling sasakyan, yan, sakyan. So yun yung halimbawa ng tugma na magkakapare-pareho ng tunog sa hulihan ng mga salita. Okay? Naintindihan? Okay. So dito na. Talinhaga. Ang talinhaga ay masining at di tuwirang pagpapahayag ng kahulugan. Gumagamit ito ng simbolo o paghambing upang magbigay ng mas malalim na idea sa tula. Sa pamamagitan ng talinhaga, ang makata ay nakakapagbigay ng mas malalim at masignifying na mensahe. Ang mga simbolo ay paghahambing, nakakatulong upang maging mas makabuluhan at may kasing kahulugan ang tula. So, sa madaling salita, ang sinasabing talinhaga, yan yung mga malalim na salita doon sa tula na hindi mismo direktang sinasabi ng makata. Halimbawa, meron tayong ma-encounter doon na mga salita na hindi natin alam na bakit ba medyo malalim yung ibig sabihin o kahulugan ng mga salitang ito. Yun yung mga matatalinhagang salita na ginamit ng makata doon sa tula. So bakit ba? Ano ba yung purpose ng makata? Bakit niya ginamitan ng mga matatalinhagang salita yung tula? Ano ba? Dahil gusto niya makapag-isip yung mga reader. Gusto niya ma-challenge yung mga reader para basahin yung tula. Kasi kung hindi challenging yung basahin, lalong-lalo na sa mga matatalino, parang hindi sila mainggan yung basahin yung literary feast ng isang makata. So para ma-challenge yung mababasa, makapag-isip sila, ginagamitan ng mga matatalinhagang salita. Sa atin, yan yung mga bayok. Tingnan ko na, okay? Estilo ng makata. Ano ba yung mga ginagamit na estilo ng makata? Ang estilo ay ang personal na paraan ng pagsulat ng isang makata. Ito ay nakikita sa pagpili ng salita, tono at kung paano niya pinapahayag ang kanyang idea. Ang bawat makata ay may sariling estilo sa pamamagitan nito, pinaparamdam niya ang kanyang damdamin, pananaw sa mundo. Ang estilo ang nagbibigay ng identity sa kanyang mga tula. Okay? So ang ibig sabihin, ang estilo, yan yung pamamaraan ng makata kung paano ba niya sinusulat yung kanyang akda. Kung paano ba, ano ba yung mga ginagamit niyang tono, ano ba yung mga ginagamit niyang words doon sa kanyang literary piece para mas lalo pang gaganda yung kanyang gawang yung akdang kanyang sinusulat. Okay? So nakadepende na yun sa makata. Siyempre lahat naman kasi ng makata, hindi yan basta-basta magsusulat ng kanilang mga akda kung hindi sila matatalino. Matatalino yung mga makata. Gaya nila Jose Rizal. Tignan niyo yung mga linya doon sa mga nobela ni Rizal na No Limitang Here, El Filibusterismo. So napakalalim na mga salita doon. So mga matatalinhaga at mayroong mga estilo na ginamit si Rizal doon. Okay? Paksa. Ang paksa ang pangunahing idea o pinag-usapan sa tula. Ito ang tema na binigyang diin ng makata sa kanyang karanasan. Mga halimbawa ng paksa ay ang tula ay ang pag-ibig, tungkol sa pag-ibig, kalikasan, buhay, kamatayan o pananampalataya. Sa pamamagitan ng paksa, ang makata ay nagpapakita ng kanyang pananaw at damdamin sa mundo.
So, ang ibig sabihin, ang paksa, yan yung main idea. Pangunahing idea o pinag-uusapan doon sa tula. Ano ba yung pinag-uusapan doon mismo sa tula? What is tula all about? Yun yung paksa doon. Yun yung paksa. Halimbawa, sa pagsulat ni Rizal ng kanyang mga nobela, ano ba yung mga paksa na pwede niyang gamitin doon sa mga ginagawa niyang literary piece? Halimbawa, sa Noli Me Tangere. Alam naman natin ang mga Noli Me Tangere at El Filibusterismo na ginawa niyang mga nobela, dalawang nobela niya na pinakasikat, ay patungkol sa karanasan ni Rizal o karanasan ng mga Pilipino noong unang panahon sa pananakop ng mga Kastila. So yun yung paksa doon. Patungkol sa karanasan, patungkol sa pamumuhay at kasakiman ng mga dayuhan sa atin noong unang panahon. So dito sa tula, sa panahon ng kasarinlan, kasi 'di ba ang ibig sabihin ng kasarinlan, sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Ang ibig sabihin ng kasarinlan ay yan yung kalayaan at soberanya ng Pilipinas. So, noong panahong nawala na sa atin ang mga dayuhan, hindi na nila tayo sakop. So doon na lumitaw ang mga Makata na sumulat ng kanilang mga akda, at ang tema ng kanilang mga akda ay patungkol sa pag-ibig sa bayan, kung paano ba naging malupit ang mga dayuhan sa atin noong unang panahong sinasakop pa nila tayo, di ba? Merong Kastila, Hapon at mga Amerikano. Sa tatlong mga dayuhan na yan na sumakop sa ano ba yung mga karanasan natin? So doon umiikot ang paksa. Doon umiikot ang paksa ng tula na sinusulat pagkatapos ng panitikan sa panahon ng kasarinlan. Okay? Ang mga nilalaman. Ang mga nilalaman ay ang kabuuang detalye ng tula, sumusuporta sa paksa. Ito ay kabilang sa mga pangyayari, damdamin at eksenang pinapakita ng Makata. Sa pamamagitan ng nilalaman, maaaring itong maging mas malalim at mas makapangyarihang mensahe ng tula. Hinahati ito sa iba't ibang bahagi ng pagpapakita ng buhay ng isang tao, lugar o sitwasyon. Ang detalyadong nilalaman ay nagbibigay ng kapalaran sa paksa at nagpaparamdam ng tunay na emosyon sa mambabasa. So, ano ba yung nilalaman ng isang akda or isang literary piece? So, ito ay konektado din doon sa paksa, itong nilalaman na ito, dahil ang nilalaman ay yan yung, let's say, yan yung laman mismo ng literary piece na ginawa ng Makata. Ano ba yung laman ng kanyang tula? Ang mga laman ng literary piece na ginawa ng Makata ay patungkol sa karanasan niya, sa mga kanyang damdamin mismo, pagbibigay niya ng sarili niyang opinion. So, yun yung mga nilalaman. Makikita natin yung nilalaman kapag basahin na natin yung literary piece na ginawa ng isang Makata. Okay? So, by doing that, doon tayo makakakuha ng mga mabuting aral or mga moral lesson na pwede natin gamitin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaisipan. Ang kaisipan ay ang pinakamahalagang mensahe o aral ng tula na naisip parating na Makata. Ito ang dating hawak-hawak ng mambabasa pagkatapos basahin ang tula. Maaaring magdulot ito ng pag-iisip, pagbabago o pag-unawa sa mundo. Okay, so kaisipan, ito yung after natin basahin yung tula, after natin basahin yung literary piece, halimbawa yung nobela ni Rizal, ano ba yung mga pwede nating makuha doon mismo? 'Di ba? Syempre pagkatapos natin basahin ang isang tula at naintindihan natin ito ng mabuti, so doon tayo makakapag-isip, ganito pala yung ibig sabihin ng tula na ito. Patungkol pala ito sa karanasan ng ating mga ninuno noong unang panahon. Pagkatapos natin basahin ang akda ni Rizal, yung mga Noli Me Tangere at El Filibusterismo, doon natin malalaman na ganito pala yung mga karanasan ng ating mga ninuno noong unang panahon sa time na sinasakop tayo ng mga dayuhan. Yun yung mga kaisipan na pwede nating makuha, o yun yung mga mensahe na pwede nating aral na pwede nating makuha doon mismo sa tula.
Okay, naintindihan? Okay. Okay, so that's all and wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So for your quiz, so get 1/2 sheet of paper. So nandyan yung panuto, sundin lang at merong 10 items na multiple choice at isang easy type sa ibaba, nakatumbas ng 5 points.